The Forgotten Chef King. Kabanata 23. Marcus Ashford, nahanap ko na yung taong hinahanap mo. Ang kakaibang accent ni Jerry Hayes ang umalangaw-ngaw mula sa kabilang linya ng telepono. Napahinto si Marcus Ashford sa kinatatayuan niya, halos hindi makapaniwala. Hindi niya inasahan na si Jerry Hayes ay makakakuha ng resulta ng ganito kabilis. Agad niyang tanong, nasaan siya ngayon? Hi! Nililinis siya ngayon, sabi ni Jerry Hayes na may bahagyang ngiti sa boses. Ang nakakatawa, nung kausap mo si Swain Prescott dati, parang naramdaman ko na baka kilala ko ang taong to. At sa huli, siya mismo ang nagpakita ng landas, nakisama siya dati kay Lion Bro, pero dahil sa kasakiman, pagnanakaw, pag-inom, at paggawa ng gulo, naputol ang daliri niya kay Lion Bro. Nang mahuli siya ngayong hapon, hindi niya alam na may pera siya noon. Tuwa sa nightclub, naihatid siya ni Lion Bro sa kama niya, at inabot ng matagal bago ayusin lahat. Anong sinabi niya? Hindi makapaniwala si Marcus Ashford na maayos na agad ang sitwasyon. Ang pagkain sa restaurant mo, totoong nilagyan niya ng lason. Sabi niya, nakatagpo siya ng isang gwapong lalaki sa labas ng bar at binigyan siya ng pera para tulungan siyang gawin yung plano niya. Balak niyang lisanin ang Camden pagkatapos. Ngunit swerte niya, may pera siya noon at gusto na niyang mabilis umalis, ngunit nahuli siya ni Lion Bro. Napahinto si Jerry Hayes sandali, pagkatapos ay sinabing may bahagyang pangungumusta. Marcus Ashford, magiging business partner tayo sa hinaharap, ano sa tingin mo? Nakangiti si Marcus habang nag-iisip sandali, bago sumagot. Boss Jerry, maraming salamat sa tulong mo ngayon. Hayaang unahin mo muna yung taong ito, tatawag ako sa'yo mamaya. Walang problema. Tuwang-tuwa ang pangakong iyon ni Jerry Hayes. Matapos niyang isara ang telepono, ngumiti si Marcus Ashford ng may tagumpay. Para bang nakakuha si Nathan Middleton ng tulong mula sa isang lasing sa kalye, iniisip niyang mapagkakatiwalaan ito, ngunit halatang hindi kasing talino nang iniisip niya ang lasing. Nakakuha ng pera, hindi tumakas, nagpakasaya sa nightclub, at nahuli agad ni Jerry Hayes. Tunay na, piggy teammate. Marahil, hindi rin inisip ni Nathan Middleton na si Marcus Ashford ay nagsimula ng makipag-ugnayan kay Jerry Hayes dahil sa simpleng chicken farm. Sa tulong ni Jerry Hayes, madaling nahuli ni Marcus Ashford ang susi sa sitwasyon. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon. Baliktad ang sitwasyon, hindi niya hahayaang magtagumpay si Nathan Middleton. Nakangiti siya habang bumalik sa mesa. Tahimik si Edwin Harper at Sophie Bridgeton. Masayang kumakain si Jenny Clark at hindi na itinuloy ang dating usapan. Nang makita si Marcus Ashford, agad na nagtanong si Edwin Harper. Master, anong nangyari? Magandang balita. Kung walang aberya, bukas, may pagpapatuloy natin ang operasyon ng restaurant, sabi ni Marcus Ashford na may ngiti. Nagulat ang lahat, Edwin Harper, Sophie Bridgeton, Jenny Clark, at Cyril Clark, at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Marcus Ashford ng maikli, hindi binanggit si Jerry Hayes, sinabing isang kaibigan lamang ang tumulong upang mahanap ang may kasalanan. Unti-unti, naging masigla at masaya ang hapagkainan. Ngunit sa kabila ng ngiti, puno pa rin ng pag-aalala ang puso ni Marcus Ashford. Subalit sa wakas, nakaramdam siya ng ginhawa at kaligayahan. At gaya ng kasabihan, sa sandaling mag-relax, naiisip niya ang iba pang masayang bagay, tulad ng paggawa ni Edwin Harper sa seafood chowder. Kumuha siya ng isa pang kutsara at ngumingiti habang nagtanong. Edwin, napakagaling ng dish na ito. Hindi ko inasahan na ikaw ang gumawa. Binibento mo ba ang recipe mo dito? Hindi po, hindi ko ibinibenta ang recipe ko. Ibinigay ko lang ito sa isang tao. Napangiti si Edwin Harper nang maalala ang nakaraan, may halong nostalgia. Higit isang taon na ang nakalipas, sumali ako sa isang chef competition at nanalo ako ng pangalawang pwesto, at nakuha ko ang certificate ng 5-star chef. Sa pagkakataong iyon, nanalo ako gamit ang seafood chowder. Ang chef na pumangatlo, hindi natuwa, kaya kinailangan niya akong hanapin muli. Naiantangle kami, kaya ibinigay ko sa kanya ang recipe. Hindi siya natuwa noon, at higit isang taon ang nakalipas. Biglang nagkulay seryoso ang mukha ni Edwin Harper. Tila may naalala siyang mahalaga. Agad niyang tinignan ang paligid, parang natatakot na may makakita sa kanya, kinuha ang kanyang scoop at tumayo. Master, may biglang naisip ako na hindi ko pwedeng ipagpatuloy. Kailangan ko nang umalis. Kainin niyo ng dahan-dahan. Agad siyang umalis, halos tumakbo palabas ng hotel. Nagkatinginan ang lahat sa mesa, habang si Marcus Ashford ay may masamang ngiti.
Napansin niya, ang seafood chowder na pinag-aralan ni Edwin Harper ay dapat na alam lamang ng 2 tao sa mundo, at ngayon ay nasa harap niya ang pangatlo. Ngunit bakit tila natatakot si Edwin Harper na makaharap ang isang tao? Interesante. Napailing si Marcus Ashford. Nabanggit ni Sophie Bridgeton kanina ang tungkol sa isang female chef, baka may kwento silang dalawa. Talagang nais niyang makita ang chef. Ngunit bago pa niya magawa iyon, isang supervisor sa restaurant, nakasot, ang lumapit. Akala niya ay reklamo si Edwin Harper sa lasa ng pagkain. Dear distinguished guests, may mali po ba sa aming pagkain? Bago makasagot si Marcus Ashford, sumingit si Cyril Clark. Hindi pa rin perpekto ang seafood chowder. Ramdam pa ang amoy ng seafood, nakakaapekto sa lasa. Mas masarap kung lagyan ng lemon sa steamed rice. Agad pinatama ni Jenny Clark ang maliit na ulo ni Cyril Clark. Ngunit hindi nakatakas sa mata ng supervisor ang kakaibang mungkahi ng bata. Dati, si Sian Bridgeton ang nagreklamo rin tungkol sa seafood smell. Pinagsikapan na ng chef na ayusin ito, ngunit walang kumpletong solusyon. At ngayon, isang bata pa lang ang nakapagbigay ng ideya. Huwag mong pansinin ng bata, masarap ang pagkain. Nasiyahan kami. Ngumiti si Marcus Ashford sa supervisor. Tumango ang supervisor at umalis, ngunit may halong pagtataka sa mukha. Pagbalik sa kusina, naabutan niya ang bagong chef, isang babae, nasa puting chef uniform, mataas ang chef hat, at tila nasa 30s ang edad, maganda ang mukha. Tila may naguguluhan, tanong niya nang makita ang supervisor. Ito lang po, may guest po na nagbanggit tungkol sa seafood smell, at iminungkahi na lagyan ng lemon, paliwanag ng supervisor. Lemon. Napatingin ng female chef, halos hindi makapaniwala, at nagtagal sa pag-iisip. Sa kasabikan, tumakbo siya palabas, ngunit nang makita si Marcus Ashford at ang grupo, bahagyang nagkunwaring dismayado. Agad niyang itinama ang sarili, lumapit sa mesa. Salamat po sa inyong mungkahi. Aayusin ko po ang recipe ng dish na ito. Oh, maliit na bagay lang. Ngumiti si Marcus Ashford at pinanood ang female chef, maganda nga, ngunit may halong pagtataka. Ano ba ang koneksyon niya kay Edwin Harper? Umalis ang chef, at agad na pabuulong sinabi ni Sophie Bridgeton. May kwento sila ni Edwin, tiyak. Maliwanag ang reaksyon niya, inaakala niyang si Edwin ang nagkomento, pero nadismaya ng mali ang akala niya. Marahil may kwento sila ni Edwin, sabi ni Marcus Ashford, nagkukulot ang noo. Biglang nagsalita si Cyril Clark. Alam ko na. Siguro po, si Uncle Edwin may utang sa kanya. Nagulat si Marcus Ashford. Talaga bang magiging fortune fan ang kapatid niya sa paglaki? Pagkatapos ng hapunan, pinaupo ni Marcus Ashford si Sophie Bridgeton at Cyril Clark kasama si Jenny Clark sa kanilang silid para magpahinga. Siya naman ay lumabas at sumakay sa kotse papunta sa ospital kung saan nasa pangangalaga si Lily White. Pagdating, diretso siyang pumunta sa silid ni Lily. Wala ni isa pang pasyente sa ICU. Si Nathan Middleton ay nakaupo sa tabi ng kama na nagpapanggap na nag-aalaga. Ngunit pag nakita siya ni Marcus, agad na bumago ang ekspresyon ni Nathan, at bitbit ang pangungutya. Ah, ikaw na naman. Nandito ka ba para humingi ng tawad? Hindi. Isinara ni Marcus Ashford ang pinto at lumapit sa harap ni Nathan. Nandito ako para hatulan ka. Hatulan. Ngumiti si Nathan Middleton ng may paghamak, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Tumingin si Marcus sa mahimbing na tulog ni Lily White. Maputla, ngunit payapa. Isang dalagang inosente at mahina, ngayon naging biktima ng walang konsensyang Nathan Middleton. Nagsiklab ang apoy ng galit sa puso niya. Tumalikod siya kay Nathan Middleton, matalim na titig. Imbes na magtamasa ka ng kabutihan, hindi ko hahayaan na makamit mo iyon. Ang muling panunumbat ni Marcus Ashford ay nagpabago sa ekspresyon ni Nathan Middleton, ngunit mabilis din itong napalitan ng malamig na pagwawalang bahala. Tiningnan niya si Marcus at may mapanuyang ngiti na nagsalita. Hindi mo ako palalampasin. Kahit sino pwedeng magsabi niyan. Ang tanong, may kakayahan ka bang gawin? Ano bang balak mo? Sasaktan mo ako dahil sa galit. Ibinuko pa niya ang kanyang mga braso, tila sadyang nang uudyok. Oh, sige. Suntukin mo ako. Nangangako akong hindi ako lalaban. May CCTV camera sa loob ng intensive care ward. Alam na alam iyon ni Nathan. Kapag lumabas ang video na si Marcus ang unang nanakit, tiyak na masisira ang reputasyon nito, hindi na makakabangon pa bilang chef. Iyon ang gusto niyang mangyari. Ngunit malamig lamang nang umiti si Marcus. Itigil mo na ang palabas mo. Hindi ako mauuto niyan. Talaga. Patuloy na nang aasar si Nathan.
Malapit nang ipasara ng Health Bureau ang kainan mo. Wala ka ng pag-asa makabangon. Siguradong naglalagablab na sa galit ang dibdib mo ngayon, pero wala kang lakas ng loob na suntukin ako. Baka mapano ka pa sa pagpipigil. Nanatiling tahimik si Marcus, nakatitig lamang. Lumapit pa si Nathan, mas lalong nang-uuwim ang ngiti. Galit na galit ka na, hindi ba? Sige na, suntukin mo ako. Dito sa mukha. Halika. Biglang sumuntok si Marcus. Napaatras si Nathan, natigilan sa lakas ng tama. Sumirit ang dugo mula sa kanyang ilong habang nanginginig ang boses niya sa kakaibang saya. Ha! Sinuntok mo ako. May camera dito, tapos ka na. Wala ka ng kawala. Hindi sumagot si Marcus. Hinailan niya ang buhok ni Nathan, itinapat ang dagwang mukha nito sa kamera. At muling sumuntok. Isa. Dalawa. Sunod-sunod. Bihira manakit si Marcus. Isa lamang siyang simpleng kusinero. Ngunit ang mga kamay na sanay sa mabibigat na kawali ay may lakas na hindi inaasahan. Sa huling suntok, napaluhod si Nathan sa sakit, halos hindi makahinga. Mahinang winasiwas ni Marcus ang kanyang kamao. Kung gusto mo pa, kaya kitang pagbigyan. Hindi na nakapagsalita si Nathan. Pakiramdam niya'y nagkagulo ang loob ng kanyang katawan. Ang dugo mula sa ilong ay patuloy na tumutulo sa sahig. Pagkaraan ng ilang minuto, saka lamang siya nakabawi. Ngunit nanatili ang mapagmataas ng ngiti. Masaya ka na ba? Paus niyang sabi. Akala mo panalo ka. Lahat ng ginawa mo ngayon, ibabalik ko ng doble. Darating ang araw na luluhod ka sa harap ko at magmamakaawa. Tandaan mo yan. Tapos ka na ba? Malamig na putol ni Marcus. Umupo siya sa tabi ng kama at tumitig ng diretso. Akala ko marami na akong nakita sa pagkatao ng tao. Pero ikaw, parang karakter lang sa pelikula. Buong pusong nagmamahal sa'yo si Lily White pero nagawa mo pa siyang gamitin. Kahit nakahiga siya dyan na walang kalaban-laban, wala ka man lang konsensya. Saglit na natigilan si Nathan. Ngunit agad din iyong napalitan ng panlalamig. Wala kang alam, malamig niyang sagot. Lahat ng to ay para kay Lily. Sinaktan mo siya, kaya sisirain kita. Iyan ang pag-ibig. Mapait na tumawa si Marcus. Pag-ibig. Ikaw. Huwag mong dungisan ang salitang yan. Lumakas ang tawa ni Nathan, puno ng pang-aalipusta. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Patay ka pa rin sa huli. Talaga ba? Malamig na kinuha ni Marcus ang kanyang cellphone at tumawag. Jerry Hayes. Pakisuyo, ipakausap mo sa kanya. Binuksan niya ang speaker. Maya-maya, may narinig na nanginginig na boses mula sa kabilang linya. Jerry, patawarin mo ako? Tatanggapin ko ang parusa, tinanggap ko lang ang pera ng lalaking yon, handa akong umamin. Nanlaki ang mga mata ni Nathan. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. Ang lalaking inupahan niyang maglagay ng lason. Parang gumuho ang buong mundo niya sa isang iglap. Wala yang ibig sabihin, nanginginig niyang bulong. Ngunit nagpatuloy ang usapan sa telepono. Kung makita mo ulit ang nag-utos sa'yo, tanong ni Jerry. Makikilala mo ba? Oo, sigurado. Tuluyang nawala ang huling hibla ng pag-asa ni Nathan. Ngayon niya napagtanto. Matagal na siyang natalo. Pinatay ni Marcus ang tawag at muling umupo. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. May gusto ka pa bang sabihin? Tahimik si Nathan. Sa isip niya'y naglalaban ang takot, galit, at desperasyon. Anak siya ng makapangyarihang pamilya. Ngunit kapag nabunyag ang sabuatan ng paglalason, kahit ang kapangyarihan ay maaaring hindi sapat. Para iligtas ang sarili. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Kahit isuko ang dangal. Paus niyang tinanong. Anong gusto mo, para pakawalan mo ako? Malamig na tumayo si Marcus. Itinuro niya si Lily na nakahiga, walang malay. At sa tinig na parang hatol. Lumuhad ka sa harap niya. Lumuhad ka. At aminin mo ang lahat ng ginawa mo. Dahil si Nathan Middleton ang naglatag ng bitag upang ipitin si Marcus Ashford, maaaring makaligtas pa ang mga damunyong iyon. Ngunit ang higit na hindi matanggap ni Marcus ay kung paano nilaro ni Nathan ang damdamin ng isang inosenteng babae, parang wala itong halaga, parang piyesa lamang sa isang larong nais niyang mapanalunan. Ang ganitong uri ng tao, hindi karapat-dapat mabuhay ng walang pagsisisi. Kaya malamig na iniutos ni Marcus. Lumuhad ka. Umamin ka sa lahat ng kasalanan mo. Patuloy na nanginginig ang katawan ni Nathan. Saglit siyang sumulyap kay Lily White na nakahiga sa kama, maputla, walang malay, tila napakalayo sa lahat ng kaguluhang ito. Wala siyang tunay na pagsisisi. Ang iniisip lamang niya ay kung paano makaliligtas. Luluhod, sa harap ng isang babaeng halos mamatay.
Nag-alinlangan siya. Nakipaglaban ng yabang at takot sa kanyang dibdib. Ngunit sa huli, bumigay siya. Mabagal siyang lumuhad sa tabi ng kama. Ang kanyang mga salita ay putol-putol, puno ng kahihiyan. Ngunit habang nagsasalita, tila unti-unting bumibigat ang bawat kataga, parang doon lamang niya tunay na napagtanto kung gaano kababa ang kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Lily. Ngunit walang nakapansin. Ni si Nathan. Ni si Marquez. Tanging ang malamig na katahimikan ang saksi sa pagluhod ng isang taong huli na ang pagsisisi. Pagkatapos umamin, mariing tumingin si Nathan kay Marquez. Ayos na ba? Tumango si Marquez. Sandaling gamaan ang pakiramdam ni Nathan. Ngunit agad din itong nawala nang marinig ang sumunod na salita. Maaari ka nang sumuko sa batas. Parang binagsakan ng langit si Nathan. Ikaw, niloko mo ako. Sigaw niya, galit na galit. Malamig ang tinig ni Marquez, parang yelo na kayang pumatay. Hindi ko sinabing palalayain kita. Basura kang tao, at ang basura ay dapat managot. Sinunggaban niya ang kwelyo ni Nathan at marahas na idinikit sa pader. Mahal ka niya. At iniisip mong sapat na ang ilang salitang paghingi ng tawad. Walang ganon sa mundong ito. Namumutlang lalo si Nathan. Nanginginig ang boses. Hindi ako pwedeng sumuko, masisira ang buong buhay ko. Walang mapag-uusapan. Nakapulupot ang kamao ni Marquez, handa nang sumuntok. Ngunit may humawak sa kanyang braso. Mahina. Nanginginig. Pero mariing pumipigil. Nagising si Lily. Maputla ang kanyang mukha, ngunit mahigpit ang kapit niya sa braso ni Marquez. Huwag, pakiusap, huwag. Nagulat si Marquez. Unti-unting hamupa ang galit sa kanyang dibdib. Tinulungan niya itong makaupo, inilagay ang unan sa likod nito. Ngunit hindi pa rin bumibitaw si Lily. Huwag mo siyang saktan. Nanlaki ang mga mata ni Marquez. Siya ang muntik ng pumatay sayo. Mahinang pamatak ang luha mula sa mga mata ni Lily. Narinig niya ang lahat. Ang pagtataksil. Ang panlilinlang. Ang katotohanang winasak ang kanyang mundo. Ngunit kahit ganoon, mahigpit pa rin ang hawak niya kay Marquez. Pwede mo ba siyang patawarin? Hindi makapaniwala si Marquez. Matapos ang lahat, ipinagmamakaawa pa rin niya ang lalaking sumire sa kanya. Ngunit hindi nagbago ang tingin ni Lily, panang sakit, ngunit may matinding pagpapasya. Pag-ibig na kahit sugatan, ay ayaw pa ring bumitaw. Ipinaliwanag ni Marquez ang maaaring mangyari, ang katotohanan, ang batas, ang eskandalo. Ngunit patuloy lang na nakiusap si Lily. Handa niyang akoan ang lahat. Handa siyang magsinungaling. Handa siyang masaktan, basta makaligtas si Nathan. Unti-unting napuno ng magulong damdamin ang puso ni Marquez. Galit, panghihinayang, at isang uri ng awa na hindi niya matanggap. Pagkaraan ng mahabang katahimikan. Sige. Iisang salita. Mabigat. Mapait. Ngunit sapat para mapangiti si Lily sa gitna ng kanyang mga luha. Salamat. Ipinangako ni Nathan na aayusin ang lahat. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin napigil ni Marquez ang sarili. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Nathan. Bumagsak ito sa sahig, durog ang yabang, lantad ang tunay na anyo. Isang duwag. Umalis ka sa lungsod na ito. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin muli. At tuluyang umalis si Marquez. Tahimik na umiyak si Lily habang nakapikit. Nang tangkain siyang kausapin ni Nathan. Mahina ngunit malinaw ang kanyang sagot. Umalis ka na. Ayoko na kitang makita. Parang pinutol ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Nathan. At sa wakas, umalis siya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa labas ng ospital, isang babaeng naka-uniforming nurse ang pumasok sa pulang kotse, hawak ang isang USB. May mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Mas naging interesante ito kaysa sa inaasahan ko. Magiging kapaki-pakinabang ka, Nathan, sa susunod naming galaw. Samantala, umaga na nang bumaba si Cassandra Royce mula sa itaas, bahagyang namumungay ang mga mata dahil sa puyat. Lunes sana, araw ng pasok, ngunit halos hindi siya nakatulog kagabi. Dahil sa labis na pag-aalala, nagpaalam sina Isaac Royce at Caroline Portman sa guro upang bigyan siya ng isang araw na pahinga. Ang isip ni Cassandra ay umiikot lamang kay Marcus Ashford. Pagdating niya sa ibaba, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na tahimik na nag-aalmusal. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dad, may nakausap ka na ba? May makakatulong ba kay Marquez? Puno ng kaba ang kanyang tinig. Mag-relax ka lang. May pinakiusapan na akong umaksyon, malumanay ngunit mabigat na tugon ni Isaac. Kasi, huwag kang mag-alala.
Nangangako akong magiging maayos ang lahat para kay Marquez. Salamat po, Dad, pilit siyang ngumiti at umupo. Napansin niyo ni Caroline at bahagyang nanunukso ang tinig na nagsalita, mukhang sobra ang pag-aalala mo sa batang yun ah. Namula si Cassandra. Kaibigan ko lang siya, Mom. Natawa ang mag-asawa, isang tawang may kahulugang higit pa sa sinabi. Sa sandaling iyon, pumasok si Garrett Stone sa villa, baka sa mukha ang saya. Boss, Cassie, ayos na ang lahat kay Marquez. Napabalikwa si Isaac. Anong ibig mong sabihin? Ikinwento ni Garrett ang balita. Nagising si Lily White kagabi at agad naglabas ng pahayag ang kanyang ama. Nilinaw na simpleng food poisoning lamang ang nangyari, walang kinalaman ang restaurant ni Marquez. At kaninang umaga, tinanggal na rin ng Health Bureau ang selyo sa restaurant. Bumalik na sa normal ang lahat. Parang nabunutin ng tinek si Cassandra. Samantalang si Isaac ay napangiti ng malalim. Akala ko hihintayin pa niyang lumapit sa akin para humingi ng tulong, mukhang kaya niyang ayusin ang problema ng mag-isa. Hindi masama, may halong paghanga ang kanyang tinig. Ngunit si Cassandra, wala nang gana sa pagkain. Pupunta ako sa restaurant ni Marquez. Mabilis niyang sabi bago nagmamadaling umakyat upang magbihis. Napailing sina Isaac at Caroline. Bago tuluyang makaalis, tinawag siya ng kanyang ina. Cassie, sandali. Ano po yun, Mom? Hindi kita pipigilan kung gusto mong makasama si Marquez. Ganyan din naman ako noon sa daddy mo, seryosong wika ni Caroline. Pero tandaan mo, okay ang normal na pakikipag-ugnayan, huwag kang lalampas sa dapat. Lalong namula si Cassandra. Mom! Wala pong ganon. Isa pa, dagdag ni Caroline, tila may naisip. Kailan mo siya dadalhin dito? Ha? Nakita niyo na siya ah. Ibig kong sabihin, kailan siya magluluto para sa akin. Tuluyan nang napahiya si Cassandra. Aalis na po ako. Pinanood lamang sila ni Isaac, may ngiting puno ng lamang. Mula nang gumaling si Caroline, bumalik din ang matinding hilig nito sa pagkain. Napabuntong hininga siya. Isang malaking mata ko, at isang maliit na mata ko. Sa loob ng kusina ng Size Home Cooking, inilapag ni Marquez sa mesa ang bagong lutong putahe. Edwin, tikman mo nga. Sa harap nila ay isang makinang na seafood paella, dilaw kahel ang kanin, umaalingasaw ang bango ng dagat, dinagdagan pa ng sariwang parsley. Nakakatakam sa unang tingin pa lang. Hindi na nakapaghintay si Edwin. Isang subo. At tila tumigil ang mundo. Ang dating ipinagmamalaki niyang recipe ay biglang nagmukhang kulang. Ang langis ng oliba, ang alat-tami ng hipon, scallop, at puset, ang banayad na samyo ng alak, at ang dulo ng sariwang asim ng lemon. Parang nasa dalampasigan siya, hinahaplos ng hangin ng tagsibol. Master, konting pagbabago lang sa recipe, pero parang ibang mundo na, manghang sabi ni Edwin. Kung alam ko lang ito noon, ako sana ang nag-champion. Master, biglang singit ni Sophie, mapanukso ang tingin. Mas masarap ba yan, o yung babaeng chef? Natigilan si Edwin. Anong babae? Wala akong alam. Huwag ka nang magkunwari. Gigil na gigil si Sophie. Dating kasintahan mo ba? Bakit mo ibinigay ang recipe mo sa kanya? Namula si Edwin, walang masabi. Buti na lang at sumingit si Marquez. Tama na ang pangungulit. Hindi ba gusto mong malaman kung bakit ka naparalisa kahapon? Biglang natahimik si Sophie, parang may masakit na alaala. Ngunit agad siyang napalingon sa paella. Master, may natira pa ba? Gutom na ako. Marami pa sa kusina. Habang papasok si Sophie. Bumukas ang pinto. At ang bango naman. Marquez. Gusto ko rin kumain. Dumating si Cassie, punong-puno ng sigla. Napatingin ang lahat. Sa isip ni Sophie, iisa lang ang malinaw. Ang unang food god, at ang unang tunay na foodie, perpektong magkapareha. Hindi na masyadong ipinaliwanag ni Marquez ang nangyari kagabi. Sapat nang nalinaw ang pangalan ng restaurant. Ang mahalaga, tapos na ang bangungot. Bandang tanghali, may dumating na bisita. Si Freddie Bell, ang may-ari ng kantina sa school. Punong-puno ng ngiti, ngunit may halong takot ang kanyang mga mata. Dahil alam niya, ang pagbagsak ni Johnny Mercer. Ang biglaang paglilinis sa mga kalaban. At ang muling pagbubukas ng restaurant. Lahat iyon ay may kinalaman sa tahimik ngunit mapanganib na binatang nasa harap niya. Marquez, ipinasara ko na ang kantin sa paaralan mo lang ngayon, magalang niyang sabi. Naway lalo pang umunlad ang negosyo mo. Halos mawala ng lakas si Freddie Bell sa sobrang takot.
Paulit-ulit siyang nagpakumbaba, bumati ng masaganang negosyo, at nagsalita ng napakarami, lahat ng iyon ay may iisang kahulugan, hinding-hindi na niya guguluhin si Marcus Ashford. Handa na rin daw siyang isuko sa paaralan ng kontrata sa cafeteria. Pati ang anak niyang si Finn Bell ay ililipat na sa ibang eskwelahan. Umaasa siyang mapapatawad siya ni Marcus sa ginawa niyang pagsasara ng paaralan upang gipitin ito. Sa itsura ng kanyang takot, para bang si Marcus ang isang malupit na taong hindi nagpapatawad. Napailing na lamang si Marcus. Wala naman siyang balak gumawa ng anumang labis. Dahil nagawa na ni Freddie Bell ang nararapat, agad niyang sinabi na hindi na niya papansinin ang mga nakaraan. Nang marinig iyon, para bang nabunutin ng tinek si Freddie. Umalis siyang magaan ang pakiramdam. Papalapit na ang tanghali, ngunit kapansin-pansing kakaunti ang bisita sa restaurant kumpara noon. Hindi na nakapagtataka. Nagkaroon ng insidente ng pagkalason sa pagkain. Kahit nilinaw na ni Lily White ang totoo kaninang umaga, naiwan na ang masamang epekto. May ilang customer ang natakot. Ngunit hindi nag-aalala si Marcus. Alam niyang panandalian lamang iyon, babalik din ang mga tao. Sa sandaling iyon, may isang taong hindi niya inaasahang babalik, ngunit biglang lumitaw sa labas ng restaurant. Si Spencer Wright. Sa harap ni na Edwin Harper at Sophie Bridgeton, mukha itong may dalang mabigat na kwento, nakayuko, tila pagod sa mundo. Boss, mukhang maayos naman ang restaurant. Babalik na ako sa trabaho, mahina nitong sabi. Bahagyang nagulat si Marcus ngunit tumayo rin agad. Unahin mong ihanda ang fast food truck. Magkasama silang lumabas ng restaurant. Pagdating sa kalsada, hindi napigilan ni Spencer na magsalita. Akala ko hindi na ako babalik dito. Napangiti si Marcus. Sa hirap ng trabaho mo, iniisip mo bang gugustuhin ko iyon? Nagunat si Spencer at bumalik sa dati niyang anyo. Muntik na akong mapagalitan hanggang mapatay ng biyenan ko dahil sa gulong ito, pero tapos na rin. Malaki ang naitulong ni Jerry Hayes, seryosong sabi ni Marcus. Pero, sino ka ba talaga? Sandaling nag-alinlangan si Spencer. Pagkatapos ay dahan-daang tumango. Hindi na kailangang itago. Huwag ka lang mabibigla. Ako ang tinatawag na legendary gourmet criminal police. Tahimik na tumango si Marcus. Gaya ng hinala ko. Nakunat ang noo ni Spencer. Bakit parang hindi ka man lang nagulat? Napairap si Marcus. Chef lang ako. Tapos biglang may opisyal na taong nagpoprotekta sa akin. Malamang may kinalaman sa pagkain. Ano pa bang kakaiba roon? Ang Gourmet Criminal Police ay isang espesyal na unit na isinilang sa panahon ng gourmet. Mukha mang katawa-tawa ang pangalan, napakaseryoso ng kanilang tungkulin, iligtas ang mundo ng pagkain. Sa totoo lang, buntong hininga ni Spencer, mas mukha kang mas matanda mag-isip kaysa karamihan ng matatanda. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Marcus, ngunit hindi na iyon pinalalim ni Spencer. Sa ngayon, kailangan kitang bantayan. May panganib ba? Kabadong tanong ni Marcus. Tumango si Spencer. May nakatutok na sayo, ang vegetarian order. Ipinaliwanag niya ang nakakatakot na katotohanan. 8 dekada na ang nakalipas, isang baliw na mayamang vegetarian ang nagpasimula ng kilusan na nagdulot ng malaking sakuna sa mundo. Hindi yun tuluyang naglaho. May mga tagasunod na naniniwalang pantay ang tao at hayop at para sa kanilang baluktot na katarungan. Hindi sila nag-aatubiling pumatay ng tao. Sa paglipas ng mga taon, itinuring silang terorista ang grupo. Sila rin ang dahilan kung bakit nawala ang napakaraming klasikong recipe ng karne sa loob ng 80 taon. At ngayong muling sumisikat si Marcus, isang taong posibleng makapagbalik ng mga sinaunang putahe. Natural lamang na siya ang kanilang target. Pagkatapos ng birthday ni Caroline Portman, pinaghinalaan na naming babantayan kanila, sabi ni Spencer. Kaya ako ipinadala, pero hindi ko akalaing totoo nga. May kinalaman ba si Nathan Middleton? Tanong ni Marcus. Umiling si Spencer. Magkaibang usapin. Pero pareho kayong pinuntirya. Masasabi ko lang, napakagulo mong tao. Napatahimik si Marcus. Iniimbestigahan pa namin ang isang Margaret Blackwood, dagdag ni Spencer. Hindi siya simple. May nasa likod niya. Kapag nalaman namin kung sino, ubos silang lahat. Mariing tumango si Marcus. Isang pakiusap lang, protektahan ninyo ang mga taong mahalaga sa akin. Ngumiti si Spencer nang may kumpiyansa. Iyan ang trabaho ko. Ngumiti rin si Marcus, ngunit may halong biro. Kung ganun, bilasan mong umalis sa pwesto. Tanghali na, magiging abala ka. At dahil may subsidy ang departamento ninyo, pwede bang huwag ka na naming pasweldohin? Samantala, ang lalaking ginamit ni Nathan sa paglalason ay kontrolado pa rin ni Jerry Hayes.
Isang alas laban kay Nathan. Dahil pinalayas na siya ni Marcus sa Camden, abala si Nathan sa pag-alis. Paglipat ng paaralan. Pagpapadala ng gamit. Lahat. Sa wakas, nagkaroon siya ng kaunting oras. At napadpad mag-isa sa isang bar. Tahimik siyang umiinom, iniisip kung pupuntahan pa ba niya si Lily bago tuluyang umalis. Biglang may umupo sa tabi niya. Isang napakagandang babae, nakapulang maikling bestida, nakakaakit ang bawat galaw. Ngunit wala siyang gana. Tatayo na sana siya nang magsalita ang babae. Mr. Middleton, aalis ka na agad. Nanigas si Nathan. Kilala mo ako. Ngumiti ang babae. Paanong hindi? Sikat ka sa Hackney. May inilabas siyang cellphone, at pinatugtog ang isang video. Namumutla si Nathan. Eksaktong video yun ang nangyari sa ward ni Lily kagabi. Akala niya nabura na niya ang lahat. Paano mo nakuha yan, sino ka? Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot ang babae. Ngumiti lang siya ng malamig. Kapag kumalat ito, tiyak na hindi ka patatawarin ni Lucas White. At ang eksenang lumuhad ka kay Lily, siguradong ikatutuwa ng marami. Bumuhos ang malamig na pawis ni Nathan. Ano ang gusto mo? Dahan daw ang tumitig ang babae sa kanya, may mapang-akit na kislap sa mata. Pareho tayo ng layunin, mahina nitong sabi. Gusto nating maparusahan si Marcus Ashford. Lumapit siya ng bahagya. Kaya, gusto mo bang makipagtulungan sa akin?